Sa isang gabi ng misteryo at kapalaran, isang birhen ang nakatakdang pumasok sa isang bar, isang lugar na puno ng kasayahan, ngunit para sa kanya, ito'y isang mundo ng takot at kawalan ng pag-asa. Si Ligaya Rivera, isang dalagang may inosenteng mukha at pusong puno ng pangarap, ay napilitang tahakin ang landas na hindi niya kailanman pinangarap. Ngunit sa kabila ng kanyang kaba, hindi niya alam na ang gabing iyon ang magdadala sa kanya sa isang kwento ng pag-ibig, pagkabigo, at muling pagkabuhay. Sa gitna ng ingay at ilaw ng bar, isang bilyonaryong customer ang tila natulala nang makita ang isang anti-gang kwintas na dala ng isa sa mga tauhan ng bar. Ang kwintas na ito, na minsan niyang ibinigay sa kanyang kababata at unang pag-ibig, ay biglang bumalik sa kanyang buhay. Ito na nga ba ang matagal ko nang hinahanap, tanong niya sa sarili habang ang kanyang puso'y muling nabuhay sa alaala ng nakaraan. Ngunit ang mas mahalagang tanong ay, makikita ko pa kaya siya? At kung makita ko man, may natitira pa kayang pag-ibig sa aming mga puso? Mga kaibigan, samahan niyo kami sa isang kwento ng pag-ibig na puno ng misteryo at emosyon. Isang kwento na tiyak mag-iiwan ng marka sa inyong mga puso. Simulan na natin. Sabi nga nila, ang mundo ay umiikot sa pera. Kapag may pera ka, ikaw ay mahalaga. Madali mong mabibili ang hustisya, at para kang Diyos na sinasamba ng marami. Ngunit paano kung ikaw ay lumaki sa hirap? Paano kung ang tingin sa iyo ng lipunan ay mababa dahil lamang sa estado mo sa buhay? Ito ang realidad na kinakaharap ng marami, at ito rin ang kwento ni Ligaya. Sa maliit na silid kung saan siya nagmumuni-muni, ang kanyang mga matay puno ng luha habang tinitingnan ang kanyang refleksyon sa salamin. Sa kabila ng kanyang kagandahan, ang kanyang puso ay puno ng sakit. Hindi siya sanay maglagay ng kolorete, ngunit ngayong gabi, kailangan niyang gawin ito. Ito na ba ang buhay na nakalaan para sa akin? Tanong niya sa sarili. Hoy, Ligaya, ano bang tinutunganga mo dyan? Bilisan mo at baka nandoon na ang unang customer mo, sigaw ng kanyang tiyahin, na siyang nagpalaki sa kanya mula nang mawala ang kanyang mga magulang. Ang boses nito'y puno ng galit at kawalang pakialam. Tandaan mo, ako ang nagpalaki sa'yo. Panahon na para kumita ka para sa akin, dagdag pa nito. Opo, Chang, mahina niyang sagot habang pilit na pinipigilan ang pagpatak ng kanyang luha. Si Ligaya, na minsan ay puno ng pangarap, ngayon ay tila isang ibong nakakulong sa hawla ng kahirapan. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi niya kayang sumuko. Sa kanyang puso, may isang tinig na patuloy na nagbibigay sa kanya ng lakas. Naniniwala ako na kaya mo, sabi ng tinig ng isang batang lalaki sa kanyang alaala. Si Ethan Carter, ang kanyang kababata at unang pag-ibig, ay laging nandyan para sa kanya noong sila'y bata pa. Kaya ko ba talaga? Ethan, bulong niya sa sarili habang pinipikit ang kanyang mga mata, umaasang kahit papaano'y maramdaman niya ang kanyang presensya. Ang gabing iyon ay magiging simula ng isang kwento na magpapabago sa kanilang mga buhay. Sa bar na iyon, magtatagpo ang kanilang mga landas. Ngunit ang tanong, sapat pa ba ang pagmamahal para paghilumin ang sugat ng nakaraan? Akin na kasi, mariing sabi ng lalaki, ang kanyang tinig ay puno ng pananakot at galit. Gusto mo pa atang masaktan, ha? Ang kanyang mga kamay ay marahas na humihila sa kwintas na mahigpit na hawak ng batang lalaki. Ang bata, sa kabila ng takot na bakas sa kanyang mukha, ay hindi bumitaw, tila ba ang kwintas na iyon ang huling alaala ng isang bagay na mahalaga sa kanya. Hindi na bago kay Ligaya ang ganitong eksena, mga pandurukot at pagnanakaw ay tila ordinaryo na sa kanilang lugar. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi niya maiwasang madama ang matinding awa para sa bata. Ang kanyang maliit na katawan ay nanginginig sa takot, at ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Tila ba dayo lamang ito sa kanilang lugar, kaya naman, sa kabila ng kaba sa kanyang dibdib, mabilis siyang tumakbo patungo sa bata at sa mandurukot. Walang pag-aalinlangan, kinagat niya ang braso ng lalaki. Napasigaw ito sa sakit, at sa galit, itinulak siya ng marahas. Bumagsak si Ligaya sa malamig na semento, ang kanyang mga tuhod ay dumyugo dahil sa lakas ng pagkakahulog. Pero hindi siya sumuko, magnanakaw. Magnanakaw, sigaw niya, ang kanyang tinig ay umaalingaw sa kalye. Napalingon ang mga tao sa paligid, at ang mandurukot, sa takot na mahuli, ay nagmamadaling tumakbo palayo. Narinig pa ni Ligaya ang mahinang mura nito bago ito tuluyang naglaho sa dilim. Salamat,
sabi ng batang lalaki na ngayon nakatingin sa kanya ng may pasasalamat at paghanga. Ako nga pala si Ethan Carter. Ikaw, anong pangalan mo? Tanong niya habang tinutulungan siyang makatayo. Ligaya ang pangalan ko, sagot niya, pilit na mumingiti sa kabila ng sakit na nararamdaman. Sa susunod, mag-iingat ka, ha? Huwag kang lalabas mag-isa dito, lalo na kapag gabi. Maraming mandurukot dito, dagdag pa niya, ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Simula noon, naging magkaibigan ang dalawa. Hindi naman kasi nalalayo ang barangay kung saan tumutuloy si Ethan Carter sa bahay nila. Sa mga sumunod na araw, madalas na silang nagkikita. Nalaman ni Ligaya na nagbabakasyon lamang si Ethan sa kanilang probinsya kasama ang kanyang ama. Sa kabila ng madalas niyang pagiging madungis at amoy pawis, hindi siya inalintana ng ama ni Ethan na makipaglaro sa bata. Isang araw, habang naglalaro sila, ikinwento ni Ethan na ang kwintas na muntik ng manako ay isang anti-gang alahas na may disenyong puso. Iyon pala ay isang mahalagang alaala mula sa kanyang ina na pumanaw na. Pareho nilang alam ang pakiramdam ng mawalan ng mahal sa buhay, kaya't sa murang edad ay agad silang nagkaintindihan. Engineer rin pala ang gusto mo. Tiyak na magiging magaling kang engineer, masayang sabi ni Ethan nang marinig ang pangarap ni Ligaya. Oo, sana, kasi ganoon din ang trabaho ni Papa. Ang kaso, mukhang malabo, sagot ni Ligaya, bakas ang lungkot sa kanyang tinig. Bakit naman, tanong ng batang lalaki, puno ng kuryosidad. Sabi kasi ni Tiyang Margaret Brooks, wala daw mararating ang mga kagaya naming mahirap. Kapag tumanda daw ako, magbebenta na lang daw ako ng laman para mabuhay kami, inosenteng sagot ni Ligaya, hindi lubos na nauunawaan ang kahulugan ng mga salitang iyon. Anong magbebenta ng laman? Inosenteng tanong ni Ethan. Basta, hindi ko rin alam, Pero yun ang laging sinasabi sa akin ni Tiyang, sagot ulit ni Ligaya. Basta, naniniwala ako sa'yo. Alam ko na kaya mo. Ikaw pa ba? Ang galing-galing mo kaya, sabi ni Ethan, ang kanyang ngiti ay nagbigay ng kaunting liwanag sa puso ni Ligaya. Ngunit ilang araw lang ang lumipas, bigla na lang naglaho si Ethan. Hindi na siya muling nakita ni Ligaya. Sobrang lungkot ang naramdaman niya, pakiramdam niya ay muli siyang nawalan ng kakampi. Ngunit dala-dala niya hanggang sa paglaki ang mga magagandang sinabi ni Ethan sa kanya. Sa kabila ng hirap, pinilit niyang magpatuloy. Ang batang si Ethan Carter ang unang nagtiwala at naniwala sa kanya. Siya rin ang nagbigay ng lakas ng loob kay Ligaya na abutin ang kanyang mga pangarap. May bumili na rito, tsaka hindi mo afford ang presyo nito, sabi ng tiyahin niya, ang boses ay puno ng yabang at kawalang respeto. Ang kanyang mga mata ay tila nagliliwanag sa kasakiman habang tinitingnan ang lalaking kausap. Wala pang isang segundo, mahigpit siyang hinailan nito papunta sa likod ng bar. Sa sobrang panghihina at takot, wala siyang nagawa kundi sumunod na lamang, kahit pa ang bawat hakbang niya ay tila papalapit sa isang bangin. Margaret Brooks, kanina pa naghihintay ang customer mo, dalian mo na, sabi ng isang babaeng nakasalubong nila. Ang tono nito ay tila may halong panunuya, ngunit hindi iyon alintana ng tiyahin niya. Sa halip, mas lalo pa itong nagmadali, hinayla siya papasok sa isang silid na tila ba may itinatagong mga lihim na hindi dapat makita ng iba. Sir, magandang gabi po, bungad ng tiyahin niya, ang boses ay nag-iba, naging mas maamo, mas mapanlinlang. Pasensya na at medyo natagalan kami. Pero tingnan niyo naman, sir, sobrang ganda, hindi po ba? Maputi at makinis ang balat, malusog ang dibdib, at higit sa lahat, birhen na birhen. Sure ako dyan, sir, kasi pamangkin ko ito, No boyfriend since birth. Tinext ko na sa inyo ang presyo kanina, sir. Jackpot na jackpot kayo dito kasi kayo ang pinakaunang customer niya. Dugtong pa nito, ang bawat salita ay parang kutsilyong tumatarak sa puso ni Ligaya. Mariin niyang ipinikit ang kanyang mga mata habang naririnig ang bawat salita ng tiyahin niya. Nang inig ang gilid ng kanyang mga labi, pilit na pinipigilan ang mga luhang nagbabadyang bumagsak. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang tumakas, ngunit nananatili siyang tahimik dahil sa takot. Takot na baka kung ano pa ang magawa ng tiyahin niya sa kanya kapag nagkataon. I'll take her for a month, narinig niyang sabi ng isang lalaking may baritonong boses. Napalingon siya, at sa kanyang paglingon, nakita niya ang isang lalaking hindi niya inaasahan.
Sa halip na isang matandang may malaking tiyan na madalas niyang naiisip, ang lalaki ay gwapo, parang artista sa telebisyon. Ngunit kahit pa ganoon, hindi maalis ang kaba sa kanyang dibdib. Hindi niya kilala ang lalaki, at hindi niya alam kung ano ang mangyayari sa kanya. Isang buwan po, tanong ng kanyang tiyahin, halatang nagulat ngunit hindi maitago ang kasakiman sa kanyang boses. Yup, meaning, sa akin lang siya ng isang buwan. Bawal siyang tumanggap ng kahit na sinong customer, sagot ng lalaki. Ang boses ay malamig ngunit puno ng kumpiyansa. Napalunok si Ligaya, ang kanyang lalamunan ay tila natutuyo sa sobrang takot. But I don't have cash now. Do you accept cards or checks? Tanong pa ng lalaki, tila ba walang pakialam sa laki ng halagang kailangang bayaran. Check po, sir. Check, sagot ng tiyahin niya. Ang mga mata nito ay nagliliwanag sa tuwa. Habang pinipirmahan ng lalaki ang tseke, naramdaman ni Ligaya ang lalim ng titig nito sa kanya. Tila ba sinusuri nito ang bawat bahagi ng kanyang pagkatao. Agad niyang iniwas ang kanyang tingin, ngunit hindi niya mapigilan ang sunod-sunod na paglunok ng laway dala ng kaba. So, sa akin ka muna ng isang buwan, sabi ng lalaki matapos pirmahan ang tseke. You might want to say goodbye to your tita for the meantime. Isang buwan mo siyang hindi makakasama, dagdag pa nito, ang tono ay parang isang utos. Napalingon siya sa tiyahin niya, umaasa ng kahit kaunting awa o pag-unawa. Ngunit wala siyang nakita. Ang tiyahin niya ay abala sa paghawak ng tseke, tila ba walang pakialam kung ano ang mangyayari sa kanya. Hindi pa rin siya makapaniwala na kaya siyang ibenta ng tiyahin niya ng ganoon na lamang. Let's go, sabi ng lalaki, ang boses ay malamig ngunit may halong lamang. Wala na siyang nagawa kundi sumunod, ang kanyang mga paa ay mabigat, parang may mga tanikala. Nang ipasok ng lalaki ang sasakyan sa harap ng isang napakalaking bahay, hindi niya mapigil ang mapang-angga. Hindi ito bahay, isa itong mansyon. Let's get inside, sabi ng lalaki, nakangiti. Tumango siya, ngunit ang kaba sa kanyang dibdib ay hindi nawawala. Hindi niya magawang tanungin ang pangalan nito o kung ano ang balak nito sa kanya. Ang kanyang isip ay puno ng takot at pangamba. Pagkapasok nila sa bahay, sinalubong sila ng katahimikan. Napakaganda ng loob ng mansyon, ngunit tila ba may lungkot na bumabalot dito. Maupo ka muna sa sofa, sabi ng lalaki, ang boses ay mahinahon. Wala siyang nagawa kundi sumunod. Nang makita niyang hinubad ng lalaki ang coat nito, mas lalo siyang kinabahan. Nang inag ang kanyang buong katawan nang maramdaman niyang umupo ito sa tabi niya. Hey, are you okay? Tanong ng lalaki, ang boses ay puno ng pag-aalala. Naramdaman niya ang mainit na kamay nito sa kanyang braso. Alam kong natatakot ka, but you should relax, Ligaya. Walang mangyayari sa atin, dagdag pa nito, ang tono ay puno ng lamang. Nagangat siya ng tingin, gulat sa narinig. Hindi ka nandito para sa kung anumang bagay na iniisip mo. Okay, I just need someone to talk to, sabi ng lalaki. Po, talaga po, sir, tanong niya, hindi makapaniwala. Just call me Ethan Carter. Sagot nito, ang ngiti ay tila nagpapakalma sa kanya. You know, I grew up without having so much friends. Kaya siguro naging ganito ako. Weird ba? Gumastos pa ako ng malaki para lang may makausap. Sabi nito, ang tono ay may halong lungkot. Sa wakas, bahagya siyang napangiti. Hindi po kayo weird, sir. Naiintindihan ko po, sagot niya. Ang boses ay mas kalmado na. Napansin niya ang banayad ng ngiti sa labi ng lalaki, tila ba natutuwa ito sa kanya. Kasabay nito, nagkibit balikat pa ang lalaki na parang nais ipakita ang kanyang pagiging casual sa sitwasyon. Just call me Ethan Carter, Ligaya, wika nito, ang boses ay malalim ngunit may halong init na tila ba naglalaman ng maraming hindi nasasabi. To answer your question, may malalim na dahilan, pero ayoko munang sabihin yun sa ngayon, dagdag pa ng lalaki. Ang tono ay makahulugan, parang may itinatagong lihim na hindi pa oras para ibunyag. Bahagya siyang napanguso, hindi alam kung paano sasagutin ang sinabi nito. Sa halip, pinili niyang manatiling tahimik, hinahayaan ang lalaki na magpatuloy. So, payag kang maging kaibigan ako for a month, tanong ng lalaki, ang ngiti nito ay hindi nawala, at ang boses ay nanatiling malumanay. Para bang ang bawat salita nito ay naglalaman ng pangakong wala siyang dapat ikatakot.
As if naman po na may choice ako, nabayaran niyo na po si Tiyang, sagot niya. Ang tono ay may halong biro, ngunit sa ilalim nito ay naroon ang katotohanang hindi niya may kaila. Mahina ulit na natawa ang lalaki. Ang tunog ng tawa nito ay tila musika sa kanyang tenga, nakakapawi ng bahagya sa kanyang kaba. I'm not that heartless, Ligaya. Bukas ang pinto para sa'yo. Kung hindi mo ako gustong maging kaibigan, pwede ka nang bumalik sa tiyahin mo, sabi ng lalaki. Ang boses ay mababa ngunit puno ng sinseridad. Parang sinasabi nito na kahit ano pa ang piliin niya, nariyan ito para suportahan siya. Hindi po yun ang ibig kong sabihin, sir. Tsaka nagbibiro lang po ako, sagot niya, medyo nahihiya dahil sa maling akala nito. Ang mga pisngi niya ay bahagyang namula, ngunit pilit niyang itinago ang kanyang pag-aalala. I know, sagot ng lalaki, ang tono nito ay kalmado. Alam ko rin na hindi mo gustong gawin ang pinapagawa sa'yo ng tiyahin mo. Kaya nga rin nagpa siya ako na dalhin ka rito para makatakas ka sa kanya. Kahit na 1 buwan lang, but 1 month is a lot of time, Ligaya. Kaya gusto ko rin sana na sa 1 buwan, makapagpasya ka kung ano ba talaga ang balak mong gawin sa buhay. Habang buhay ka na lang bang magsusunod sa mga utos ng tiyahin mo, o gagawa ka ng paraan para maabot kung ano man talaga ang pangarap mo, mahaba at makahulugang paliwanag ng lalaki. Napatitig siya sa lalaki, ang kanyang dibdib ay tila ba piniga ng mga sinabi nito. Hindi niya may kaila na may katotohanan ang mga salita nito, mga katotohanang matagal na niyang tinatanggihan sa kanyang sarili. Wala rin naman po kasi akong ibang mapupuntahan kung sakali, at saka si Tiyang na lang po ang nag-iisang pamilya ko Kahit na papaano po ay malaki pa rin ang utang na loob ko sa kanya dahil kinupkop niya ako noong mawala ang mga magulang ko, sagot niya. Ang boses ay mababa, halos pabulong, ngunit puno ng emosyon. Wala ka bang ibang mapapasukang trabaho? I mean, pwede mo naman siyang matulungan financially na hindi pumapayag na ibenta ka na niya sa iba. Tanong ng lalaki, ang tono nito ay puno ng pag-aalala. Napailing siya, ang kanyang mga mata ay nagmistulang salamin ng kanyang kawalang pag-asa. Gusto kasi ni Tiyang yung money. At kung saan sa tingin niya mas malaki ang kikitain niya kaagad, doon siya. Nagtatrabaho ako dati sa isang fast food at binibigay ko sa kanya lahat ng sahod ko, kasi nga mula pagkabata lagi na nga niyang sinasabi na magbenta na lang daw ako ng laman at yun ang bagay na kinatatakutan kong mangyari, pero hindi pa rin sapat sa kanya. Kaya yun, pinaisa niya ako at pinilit na heto, ibenta na lang, may halong pandulumong dagdag pa niya. Then, hindi siya mabuting tao kung ganun. Kahit pa sabihin natin na siya na lang ang nag-iisang pamilya mo, kaya ang tanong dito, siya ba, pamilya talaga ang turing sa'yo? Base kasi sa mga narinig ko mula sa'yo, sa tingin ko ay hindi, sagot ulit ng lalaki. Ang boses nito ay malamig ngunit puno ng katotohanan. Natahimik siya, ang mga salita ng lalaki ay tumama sa kanya ng diretso, parang isang sibat na tumagos sa kanyang puso. Matagal na niyang nararamdaman iyon, ngunit ngayon lang niya narinig mula sa iba. Sa tingin niyo po ba kaya kung magsimula ulit na mag-isa kapag umalis na ako sa poder ni Tiyang, mahina ang boses na tanong niya. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot ngunit may bahagyang pag-asa. Naniniwala ako sa iyo. Naniniwala ako na kaya mo. Alam ko na kaya mo. Walang pag-aalinlangang sagot ng lalaki. Ang boses nito ay puno ng kumpiyansa na tila ba ito ang mismong lakas na kailangan niya. Nagulat siya. Ang kanyang puso ay bahagyang lumuwag at sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang bahagyang liwanag sa gitna ng kanyang madilim na mundo. Napangiti siya. At sa ngiting iyon ay naroon ang konting pag-asa na baka nga may tsansa pa siyang magbago. Sa mga sumunod na araw, naramdaman ni Ligaya ang kakaibang kapayapaan sa bahay ni Ethan Carter. Ang lalaki ay laging nagpapakita ng kabutihan sa kanya, at kahit naabala ito sa trabaho, hindi nito nakakalimutan na kumustahin siya tuwing gabi. Sa bawat pag-uusap nila, mas lalo niyang nakikilala ang lalim ng pagkatao nito, isang taong may mabuting puso at sinseridad na bihira niyang makita sa iba. Magandang umaga. Nagluto na ako ng almusal. Nakangiting sabi ni Ligaya isang umaga nang makita niyang bumaba na ang lalaki mula sa ikalawang palapag. Ang kanyang ngiti ay puno ng pagmamalaki habang itinuturo ang hapagkainan. Wow naman, inispoil mo na ako, biro ni Ethan Carter. Ang ngiti nito ay malawak, at ang tono ng boses ay puno ng lamang. Napalunok si Ligaya,
hindi maipaliwanag ang bahagyang kilig na naramdaman niya. Palabiro ka talaga. Ang mabuti pa, umupo ka na lang rito at kumain bago ka pumasok sa trabaho. Gagawan din kita ng kape, sagot niya. Ang boses ay malumanay, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng kasiyahan. Sa bawat araw na lumilipas, mas lalo niyang nararamdaman na hindi siya nag-iisa. Sa piling ni Ethan Carter, natutunan niyang muling mangarap at umasa na may mas maliwanag na bukas na naghihintay sa kanya. Anyways, hindi ako papasok sa trabaho ngayon. Wala naman akong masyadong mga gagawin sa opisina kaya nag-decide ako na mag-day off na muna. Ikaw ba, may balak ka hanggang gawin ngayong araw? Mahabang wika pa nga ng lalaki bago nagsimula sa pagkain. Wala naman, dito lang sa bahay maghapon, malumanay nga na sagot ni Ligaya. If that's the case, gusto mo bang mamasyal tayo ng mall? Tanong ng lalaki at bahagya ulit siyang nakadama ng gulat kahit panormal na pagtatanong lang yun. Hindi niya alam pero ang una niyang naisip ay inaaya siya nitong mag-date. Pakiramdam tuloy niya na babaliw na nga siya kasi binibigyan niya ng meaning ang mga bagay na hindi naman dapat. Ano naman ang gagawin natin sa mall? Mababa ang boses at may halong kaning tanong naman niya. Kahit na ano, pwede tayong manood ng sine tapos kumain tayo sa labas. Pagkatapos ay mag-grocery na rin tayo lalo na't mukhang paubos na ang stock sa mini pantry at ref, sagot naman ng lalaki. At saka alam ko na may mga kailangan kang bilhin for personal use like napkin, maybe, dagdag pa nga ng lalaki kaya agad nga siyang napaubo. Hindi kasi inakala ni Ligaya na maririnig niya yun mula rito. Ano bang gamit mo? Yung with wings o wala? Teka, ano bang difference nun guys? Ang tanong pa nga ng lalaki. Sunod-sunod pa nga na napaubo ang ginawa ni Ligaya. Agad pa nga niyang naramdaman ang pag-iinit ng magkabilang pisngi niya dahil doon. Grabe namang tanong yan, tsaka kumakain tayo. Ano bang klaseng topic yan? Wika na nga lamang ni Ligaya kaya mahina na lang na natawa si Ethan Carter. Pasensya na, it doesn't mean anything. I mean, curious lang ako kung ano ang difference ng dalawa. Pero mag-mall tayo mamaya ha. Medyo matagal na rin kasi akong hindi nakakapagliwaliw dahil sa dami ng trabahong ginagawa at since nagpa siya ako na mag-day off ngayon, might as well susulitin ko na. Malumanay ang boses na saad nito. Tipid namang ngumiti si Ligaya bago tumango. Ikaw ang bahala, wala rin naman akong gagawin dito eh. Ang tanging naisagot na nga lamang niya. Ano ba normally ang ginagawa mo rito kapag wala ako? Tanong pa nga ng lalaki. Minsan nanonood ng TV. Minsan naman nagbabasa ng mga libro sa mini library. Pero madalas inaabala ko ang sarili ko sa mga gawaing bahay. Nililinisan ko yung mga pansin ko na medyo marumi na o kaya may agyo, sagot nga ng babae kaya marahang tumango si Ethan Carter. Gusto ko lang malaman mo na hindi kita pinagbabawalang umalis o lumabas ng bahay, okay? Like what I've said before, bukas ang pinto para sa'yo. I mean, it literally. Baka lang kasi naiisip mo na hindi ka pwedeng lumabas at naiinip ka na rito pero hindi ka lang nagsasabi, mahina hong saad naman ni Ethan Carter. Okay lang naman ako rito at sa laki ng bahay, hindi naman ako naiinip, sagot na nga lang ulit niya. Sabi pa nga nito, tsaka gastos pa yun, sayang yung maiipon ko sana. Tumango ang lalaki, gusto mo bang kumuha ako ng kasambahay? I mean, para lang may gumawa ng mga gawaing bahay, hindi mo naman kasi trabaho yan. Tsaka parang may kasama at nakakakwentuhan ka pa rin dito, mababa ang boses na wika ng lalaki. Hindi na. Madali lang namang gawin ang mga gawaing bahay eh. Kayang-kaya ko na yun, tsaka masyado ng malaki ang ginastos mo sa akin. Dun pa lang sobra na akong nagpapasalamat dahil pansamantala akong nakatakas sa tiyahin ko. Sa ganitong paraan lang ang alam kong gawin para kahit papaano makabawi ako sa'yo. Tsaka pasensya ka na ha kung medyo malaki yung siningil ng tiyahin ko, mukhang pera kasi talaga yun eh, mahabang sagot nga ni Ligaya. Pero sa totoo lang ay ayaw sabihin sa kanya ni Ethan Carter kung magkano ang binayaran niya sa tiyahin nito, pero tiyak siya na malaki yon. Pansamantala, you mean may balak ka pa ring bumalik sa tiyahin mo pagkatapos ng isang buwan? Nakakunot ang noon na tanong ng lalaki kaya saglit siyang natigilan. Sa totoo lang hindi ko rin alam. Hindi pa ako nakakapagdesisyon kung ano ang gagawin ko, mababa ang boses na sagot naman niya.
Bahagya pa nga siyang nakadama ng pait kasi mula nung gabing ibenta siya ng tiyahin niya ay hanggang ngayon hindi pa rin ito nagpaparamdam sa kanya na hindi nga ito nag-text man lang para tanungin ang kalagayan niya o kumustahin siya. Ang huling naaalala niya ay ang malawak nitong ngiti at nagniningning nitong mga mata habang titig na titig sa tseke na binayad ni Ethan Carter sa kanya. I can always give you a much more decent job, ligaya, kapag natapos ang isang buwan. Pwede ka ring pansamantalang manatili pa rito habang hindi ka pa nakakakuha ng sarili mong apartment o habang nag-iipon ka pa. I mean, alam ko na hindi kita dapat pangunahan sa mga desisyon mo pero nag-aalala lang naman ako sa'yo. Hindi ko gusto na gawin mo ang isang bagay na hindi mo naman gustong gawin, puno ng sinseridad na wika ng lalaki na siyang nagpangiti sa kanya. Alam ko naman yun kaya nga sobrang thankful ako sa'yo, malumanay na sagot nga niya. Hindi pa talaga tayo magkakilala pero dahil sa kabutihan mo, pakiramdam ko matagal na tayong magkaibigan. At gaya ng sinabi ko, gaya mo ay wala rin akong gaanong kaibigan sa paglaki ko kaya sobra talaga kitang naa-appreciate. Masaya ako na makilala at maging kaibigan ka, mahaba at puno ng sinseridad na dagdag pa nga nito. Hindi ba talaga, nakangiti at makahulugang tanong naman ng lalaki sa kanya. Ha? Ano pong ibig niyong sabihin? Nalilitong tanong naman ng babae. Mahina ulit na natawa si Ethan Carter bago nagkibit balikat. Masaya rin ako na naging magkaibigan tayo. Ang tanging sagot na nga lamang nito. Kaya sa huli ay bahagya na nga lang siyang napanguso at hindi na nagtanong kahit pa ang totoo ang pakiramdam niya ay merong hindi sinasabi si Ethan Carter sa kanya. Nagpatuloy pa sila sa kwentuhan habang kumakain ng agahan. Nang matapos ay si Ligaya na nga rin ang nagligpit at naglinis ng mga pinagkainan tapos ay dumiretso na nga siya sa silid na pansamantalang tinutuluyan para maligo sa banyo na nasa loob nun. Nang matapos ay muli siyang bumalik sa sala at agad niyang nakita si Ethan Carter na prenteng nakaupo sa sofa habang hinihintay siya. Ready? Nakangiting tanong pa nga ng lalaki sa kanya nang makita niya ito kaya marahan na lang siyang tumango. Hindi naman na sila nag-aksaya pa ng oras na bumiyahe papunta sa pinakamalapit na mall. 9:00 ng umaga yun nang makarating sila. Gaya ng sinabi ni Ethan Carter sa kanya kanina habang kumakain sila ng agahan, agad silang dumiretso sa cinema para mamili ng mapapanood. Anong gusto mong panoorin? Tanong sa kanya ng lalaki habang nakatayo sila sa harap ng listahan ng mga showing na pelikula. Okay lang naman sa akin kahit na ano, basta huwag lang horror kasi medyo matatakotin ako. Sagot nga niya kaya mahinang natawa ang lalaki. Sayang, horror pa naman ang gusto ko. I mean, para kapag natakot ka pwede mong hawakan ang kamay ko. May halong panghahara na wika nga ni Ethan Carter kaya agad na naman siyang nakadama ng kilig at pamumula ng pisngi. Ito na lang kaya, tanong pa nga ng lalaki. Bago pa siya makasagot, tapos itinuro nito ang isang action rom-com na movie. Agad naman siyang ngumiti bago tumango bilang pagsang-ayon. Sige, agad na sagot niya. Pagkatapos ay dumiretso na nga sila sa counter para makabili ng tiket. Bukod doon ay bumili rin ng isang malaking tub ng popcorn si Ethan Carter at 2 inumin. Nang naglalakad na nga sila papunta sa cinema ay pansin niya ang maraming kababaihan na napapalingon sa gawin nila. At alam niya na dahil yun sa kasama niyang lalaki na sobrang gwapo talaga. Gaya ng sinabi niya ay mukha itong artista kaya hindi nakakapagtakang agad pansin talaga ang kagwapuhan nito. Mukhang may lahing Amerikano si Ethan Carter pero hindi niya alam at hindi siya sigurado. Yun na rin marahil ang dahilan kung bakit sobrang ganang loob niya sa lalaki dahil may medyo naaalala nga niya ang kanyang kaibigang si Ethan Carter dati. Tapos tila ba medyo magkalapit pa ang pangalan nila. Baka naman matuno ako sa Katie titig mo niyan ha. Bigla siyang bumalik sa realidad nang sabihin niya ni Ethan Carter habang naglalakad sila. Sa kanya napagtantong titig na titig nga siya rito. Iniisip ko lang kung may lahi ba kayong Amerikano, pagdadahilan naman niya. Pure-blooded Pinoy ako, nakangiting sagot naman ang lalaki kaya muli siyang napatango. Pero kung sa isa ang tinutukoy mo, papasang pang Amerikano ta, dagdag pa ng lalaki. Saglit siyang natigilan kasi medyo nalito nga siya sa sinabi nito. Hindi niya agad nakuha ang biro pero nang mapagtanto kung ano ang ibig nitong sabihin ay gulat nga siyang napalingon dito na nanlalaki pa ang mga mata. Agad namang natawa ng mahina si Ethan Carter nang makita ang reaksyon niya. Ang height ko ang ibig kong sabihin, so don't look at me like that. Ikaw
Anong iniisip mo? May halong pangaasar na wika pa nga ng lalaki kaya nag-iwas na lamang siya ng tingin dala ng labis na hiyang nararamdaman. Wala ha, wala kaya akong ibang iniisip. Agad na depensa naman niya kaya muli na nga lang natawa ang lalaki. Nang makapasok na nga sila sa sinahan ilang sandali pa ay nagsimula na ang pelikula. Hindi pa rin talaga siya makapaniwala na nangyayari ito ngayon. Ayaw man niyang isipin pero pakiramdam talaga niya ay nagde-date sila ni Ethan Carter at ang ideyang yun ay para siyang dinadala sa alapaap. Sobrang nakakakilig sa parte niya. Kaya naman sa buong oras na nanunood sila ng sine ay wala siyang maintindihan na pinapanood nila ang focus kasi niya ay nasa gwapong lalaki sa tabi niya. Nang araw na yun ay nila ang maghapon nila sa pamamasyal sa mall at pakiramdam din nila ay mas lalo pa silang napalapit at mas nakilala ang isa't isa dahil sa dami ng mga bagay na napagkwentuhan nila tungkol sa buhay ng isa't isa parang sila yung magkaibigan na matagal nang magkakilala at ngayon lamang nag-cut up. Mabilis pang lumipas ang mga araw at hindi yun namamalayan nila Ethan Carter dahil nga masaya sila sa bawat oras na magkasama sila at sa bawat araw na lumilipas mas nakikilala nila at mas nagiging malapit sila sa isa't isa. Oo nga pala, may selebrasyon ng company mamayang gabi para sa successful na start ng mga bagong branches dito. Gusto mong sumama sa akin? Nakangiting tanong ni Ethan Carter sa kanya isang umaga habang sabay silang kumakain ng agahan. Nako, hindi na siguro. Hindi naman ako empleyado ng kumpanya nyo. Agad na sagot naman niya kahit pa ang totoo ay natatakot lang siya na baka mapahiya nga niya ang lalaki kapag isinama siya nito. Hindi naman siya magaslaw na kumilos o kung ano, basta lang kasi may mga ibang businessman o mayayaman silang makasalamuha at hindi siya sanay sa ganoon. Come on now, ilang linggo na rin tayong magkasama sa iisang bubong kung iisipin para na tayong mag-asawa. Natatawang saad ni Ethan Carter kaya saglit siyang natigilan. Napakagat pa nga siya sa ibabang labi para mapigilan ang ngiti na dala ng kilig na nararamdaman. May punto naman kasi ang lalaki kahit na paano isipin para nga silang mag-asawa. Pinagluluto, pinaglalaba at inaasikaso kasi niya ang lalaki habang ang isa naman ay nagtatrabaho. Kulang na lang ay sa iisang silid na nga rin sila matulog. What I mean is, dapat kilala mo na ako. Magkaibigan tayo, hindi ba? Kung iisipin, parang mag-best friend nga tayo eh. One more thing, I'm the boss kaya welcome ang lahat ng gusto kong isama at imbitahin doon. Look, hindi ko gustong isipin mo na pinipilit kita, but I want you to enjoy kaya sumama ka na sa akin. Okay, akong bahala. Sao, hindi naman kita pababayaan doon, mahabang dagdag pa nga ng lalaki. Sige na nga, ang tanging naisagot na nga lamang niya sa huli. Great. Uuwi ako ng hapon para matulungan kitang makapag-prepare. Tapos sabay na tayong pumunta doon, wika ulit nito. Kaya tipid na nga lang siyang umiti bago marahang tumango. Malaki ang pasasalamat niya kay Nathaniel at alam niya na ilang beses na nga niya itong nasabi. Pero yun ang totoo. Hindi lang dahil naging mabuting kaibigan ito sa kanya, kung hindi dahil na rin ang dami niyang mga bagong naranasan dahil sa tulong nito, kahit pansamantala lang. Kahit na papaano ay naranasan niya ang buhay na hindi niya inakalang mararanasan niya, ang masagana, masaya, at tila ba sobrang gaang na pamumuhay, yung tipong walang iniisip na kahit na anong problema at lagi lang na nakangiti. Pero kahit na ganun, alam ni Ligaya sa sarili niya na may hangganan ang lahat. Pagkatapos ng isang buwang na pagkasunduan, alam niya na kailangan na nga niyang bumalik sa kanyang realidad. Hindi niya alam kung ano ang mangyayari kapag nangyari yun, pero umaasa nga siya na maging magkaibigan pa rin sila ng lalaki. Oo nga pala, aalis ako ngayong araw. Papasyalan ko lang si Tiyang, may halong pag-aalinlangan na palom nga ni Ligaya kay Ethan Carter. Saglit na natahimik si Ethan Carter bago pilit na umiti at tumango. Kahit na papaano kasi ay nag-aalala pa rin ako sa kanya. Gusto ko lang sanang makasigurado na okay lang siya, dagdag pa nga ng babae. Mas lalong humanga si Ethan Carter sa kanya dahil sa dali nitong puso. Kahit na ginagawa na siya ng hindi maganda, nagpapakita pa rin siya ng mabuti sa kanya, sa kanyang tiyahin. Ihahatid na kita kung ganun, sagot naman ni Ethan Carter. Hindi na, aarkila na lang ako ng tricycle, agad naman nasagot ni Ligaya. May pera ka ba? I mean, baka lang may iba ka pang puntahan pagkatapos, o baka may mga gusto kang bilhin, wika ulit nga ni Ethan Carter kaya mahina siyang natawa. May konti naman akong naitabi para sa sarili ko noong nagtatrabaho pa ako. Hindi naman kasi ako magastos na tao. Alam kong nag-aalala ka kaya salamat,
Pero okay lang talaga ako, nakangiti at malumanay naman na sagot niya. Bahagya pang kumunat ang noo niya nang marinig na napabuntong hining ang lalaki. Bakit? Bakit may problema ba? Tanong pa nga niya rito. Ah, hindi. Wala, sagot ng lalaki. Naisip ko lang na sobrang buti mo talagang tao. Imagine, kahit pa hindi naging maganda ang pakikitungo sa iyo ng tiyahin mo, at kahit pa nagawa kanyang ibenta sa ibang tao para sa pansarili niyang interes, iniisip mo pa rin siya at nag-aalala ka pa rin sa kanya, mahabang saad pa nga nito. Ganun talaga siguro kapag totoong pamilya ang tingin mo sa isang tao. Kahit na hindi maganda madalas ang pinapakita nila sa'yo, mahalaga pa rin sila sa'yo, mababa naman ang boses na sagot ni Ligaya. That's true, but you have to know your limitations kasi hindi healthy ang ganyan. Madalas kasi ang sobrang kabutihan ay nagiging weakness natin, at yun ang ginagamit ng ibang tao o kung minsan nga ay kadugo natin para patuloy nila tayong mapaikot sa mga palad nila. Hindi ko sinsasabi to kasi gusto kong magalit ka sa tiyahin mo dahil sa mga ginawa niya sa'yo. Ang gusto ko lang sabihin ay minsan okay lang na mag-set ng boundary sa mga tao na hindi healthy sa buhay natin. That way, magkakaroon tayo ng peace of mind, mahaba pero may hinahon sagot naman ng lalaki. Tipid na lang ulit ng umiti si Ligaya dahil sa narinig. Alam naman kasi niya sa sarili na tama ang lalaki, pero hindi ba niya maintindihan ang sarili niya? Kahit pa alam niya ang tama, hindi talaga niya maiwasang isipin ang tiyahin at mag-alala pa nga rin dito. Nagpatuloy pa nga sila sa pagkain ng agahan, at nang matapos ay nagpahinga na nga lang saglit ang lalaki bago nagpaalam sa kanya na aalis na siya. Naman ay naglinis lang ng bahay saglit bago nagpa siyang gumayak na rin para nga mapuntahan ang kanyang tiyahin. Pagkadating nga niya sa maliit nilang bahay ay wala ito. Ang una niyang inisip ay nasa kapitbahay nila ito na may pasugalan at hindi nga siya nagkamali. Naabutan kasi niya itong nagsusugal habang may bote ng alak sa harap nito. Hindi na bago sa kanya ang ganito dahil nga literal na bisyo naman talaga ang tiyahin niyang si Margaret Brooks Bugaw. Ligaya, long time no see ah. Balita ko mayaman ka na, agad na wika ng isang kapitbahay na unang nakakita sa kanya. Dahil doon ay agad na napalingon sa kanya ang kanyang tiyahing si Margaret Brooks. Oh, bakit nandito ka? Wala pang isang buwan ah. Nagsawa na sa'yo ang customer mo, agad na bungad sa kanya ng tiyahin kaya napangiwi nga siya. Hintayin mo ako sa bahay at tatapusin ko lang saglit, wika ulit nito kaya hindi na nga siya nakasagot pa. Sa huli ay napabuntong hininga na nga lamang siya at nagpas siyang magpunta na nga lang sa bahay nila at doon maghintay. Pagkaraan naman ng ilang minuto ay dumating na nga ang kanyang tiyahin. May pera ka ba dyan? Binigyan ka ba niya ng tip? Halatang mayaman tapos ang gwapo pa, swerte mo sa unang customer mo, sunod-sunod pa nga nasad ng tiyahin ng babae. Pinasyalan ko lang po kayo para kumustahin, katsa ang mababa ang boses na saad nga ni Ligaya. Nako, wala akong pera. Ano, ikukuha na ba kita ng bagong customer mamaya? Kung may pera ka dyan, pahingi naman pangtong its lang, wika pa nga nito kaya napangiwi na naman siya. Mariin pa nga siyang napapikit, hindi man lang siya nito kinumusta, tiyang. Kahit na minsan po ba, tinuring niyo akong pamilya, mahinahong tanong nga niya dahilan kung kaya't gulat na napalingon nga sa kanya ang tiyahin. Anong klaseng tanong ba yan ha? Umagang-umaga nagdadrama ka. Tigil-tigilan mo nga ako at ilang araw akong natatalo sa sugal, baka masamain ka sa akin, saad pa nga ng tiyahin. Maapait na nga lamang na napangiti si Ligaya dahil sa narinig kaya sa huli nagpa siya na nga lang siyang tumayo. Namukhang okay naman po kayo rito. Babalik na po ako sa bahay ni Sir Ethan Carter. Nagpaalam lang po talaga ako sa kanya na papasyalan at kukumustahin kayo, saad na nga lamang niya. Ayaw kasi niyang magsayang ng enerhiya na makipagtalo rito kasi alam niya na kahit pailabas niya ngayon ng lahat ng sama ng loob na nararamdaman at dinadala niya, wala rin namang mangyayari. Sa huli ay i-invalidate lang din ng kanyang tiyahin ng nararamdaman niya at sasabihing drama. Mag-iwan ka ng pera para may pangkain ako ng tanghalian, dagdagan mo na rin ang panglibang ko ng tong-its, wika nga ng tiyahin. Nanginginig ang mga lami at nagpipigil ng luha na binuksan na nga lamang ng babae ang dalang bag. Naglabas na nga lamang ng 200. Pasensya na po, ito lang ang pera ko. Pamasahe ko na lang po pabalik yung natitirang cent, mahinahong wika nga niya. Ano ba yan, galingan mo naman kasi ang performance mo, nang bigyan ka ng malaking tip.
Baka puro kwartihan lang ang pinapakita mo sa kanya. Akitin mo rin at perahan. Huwag puro ganda lang ang gamitin pati utak mo. Okay, saad pa nga ng tiyahin niya. Agad siyang nakadama ng labis na inis sa galit pero pinigilan pa rin niya ang sarili na magsalita kasi hindi nga niya gusto na sumagot dito. Kung may naituro man sa kanya ang mga magulang niya, kahit pa maagang mawala ang mga ito sa kanya, yun ang huwag mawala ng respeto sa kahit na sino. Aalis na po ako sagot na nga lamang ni Ligaya ng mailapag na nga sa maliit na lamisita ang dalawang nagmamadali nang umalis si Ligaya at nagpas siyang bumalik nang nga sa bahay ni Ethan Carter. Sobrang sakit talaga sa parte niya na hindi man lang siya kinumusta ng tiyahin at pera kaagad ang binungad nito sa kanya. Ganun pa man ay hirap na hirap pa rin siyang itapon talikuran at iwan ito dahil nga pamilya pa rin talaga ang turing niya rito sanggan akong sangga pero ganun talaga ang nararamdaman niya. Sa araw na yun ay nagpa siya nga si Ligayang abalahin na nga lamang ang sarili sa panonood ng telebisyon o kung hindi kaya ay pagbabasa ng mga libro sa mini library gaya ng mga nakasanayan na niyang gawin sa bahay ng lalaki sa ilang linggong pananatili rito. Pagdating naman ng hapon gaya ng sinabi ni Ethan Carter ay umuwi na nga ito at inaya na nga siya nito kaagad na umalis. Bahagyang napanguso si Ligaya pagkaraan ng ilang sandali nang makitang ipinarada din ni Ethan Carter ang sasakyan sa harap ng isang butik. PS Wardrobe ang pangalan nun. Nang makapasok na nga siya ay agad silang sinalubong ng isang nakangiti at magandang babae. This is Isabella Knight, my friend, and Isabella Knight, si Ligaya, nakangiting pagpapakilala pa nga ni Ethan Carter. Hi, I'm pleased to meet you, masayang wika naman ng babae sa kanya. Isabella Knight, ikaw nang bahala sa kanya, saad ulit ni Ethan Carter. Hindi pa nakakasagot at nakakibo si Ligaya nang nakangiti na nga siyang hinayla nito papunta sa kung saan wala na nga siyang nagawa nang paupuin nga siya nito sa isang silya tapos ay nagsimula na ngang lagyan ng light makeup ang mukha at nang matapos ay may inabot din itong kulay gold na dress sa kanya at pinasuot sa kanya sa dressing room. Sobrang ganda ng dress at mukhang mamahalin, bagay na bagay yun sa kanya dahil bumagay rin yun sa kanya ang kaso ay medyo hindi siya komportable dahil nga hindi naman siya sanay sa ganito. Ganun pa man ay lumabas pa rin pagkatapos. Perfect, you look gorgeous and very elegant, masayang saad nga ni Isabella Knight nang makita nga nito si Ligaya bihis na rin. Sinat at hinihintay ka na niya, dagdag pa nga nito. Saglit pang natigilan si Ligaya nang marinig ang pangalang itinawag ni Isabella Knight sa lalaki. Muli na naman kasi niyang naalala ang batang naging kaibigan niya noon, si Ethan Carter. Wow, namamanghang saad naman ni Ethan Carter nang makita nga niya si Ligaya agad na napakagat ng ibabang labis si Ligaya dala ng labis na kabang nararamdaman pakiramdam din niya ay namula ang buong mukha niya dahil sa titig ni Ethan Carter na sobrang gwapo rin sa suot na suit and tie well kahit anuman ata ang isuot ng lalaki ay sobrang gwapo pa rin talaga nito. Mas lalo na siguro kung wala siyang suot. Hindi na tinuloy pa ni Ligaya ang kalokohang naisip at mabilis pang umiling na parang nababaliw. Sobrang ganda mo, wika ulit ni Ethan Carter kaya agad siyang napalunok ng laway. Sigurado ka bang okay lang ang ganito? Hindi ba nakakahiya? May halong pag-aalinlangan nga na tanong niya sa lalaki. Sigurado akong maraming mata ang titingin sa iyo ngayong gabi dahil sa sobrang ganda mo, ang papuri ulit sa kanya ng lalaki. Let's go, nakangiting pag-anyaya pa nga nito sa kanya kaya tumango na nga lamang siya. Isabella Knight, salamat ulit. I'll see you around. Okay, saad pa nga ni Ethan Carter bago humalik sa pisngi ng magandang babae. Agad na nag-iwas ng tingin si Ligaya kasi pakiramdam niya bahagya siyang nakadama ng selos dahil sa nasaksihan kahit wala naman siyang karapatan at wala naman siyang dapat ikaselos. Ganun pa man ay mas pinili nga niya na iwaksi yun sa isip niya at huwag na nga lang pansinin after all alam naman kasi niya na hindi talaga pwedeng magselos ang isang kagaya niya sa kagaya ni Ethan Carter aminado siya sa sarili niya na nitong mga nakaraang linggo na nakasama niya ang lalaking naging sobrang ganang loob niya rito paano ba naman kasi napakabait niya. Bakramdam nga rin niya ay nahuhulog na nga siya rito dahil sa taglay nitong kabutihan pero ayaw niyang i-entertain ang sariling nararamdaman dahil natatakot nga siya na baka hindi sila pareho ng nararamdaman ng lalaki. Natatakot siya na baka masaktan lang siya sa huli. Nang makarating sila sa venue ng party ay agad na nakadama ng pagkamangha si Aya dahil sa ganda ng pagkakaayos ng lugar. Sobrang dami ring tao, na bihis lahat, at tila ba nagsisimula ng mag-enjoy sa masayang gabi. Sir Ethan Carter, magsisimula na po.
Tatawagin po kayo sa stage in a few minutes para sa speech nyo. Nakangiti at magalang na wika ng isang babae na lumapit sa table kung nasaan sila. Okay, thank you. Saad naman ang lalaki pero lumingon sa kanya at sabing, will you be fine here? Mabilis lang ako, saad nga ng lalaki kay Ligaya. Oo naman, sagot naman ito agad. Namang tumayo si Ethan Carter mula sa pagkakaupo tapos nagpa siya ng maglakad papunta sa stage nang tawagin siya ng host. Medyo nagulat pa nga si Ligaya nang may dalawang lalaki ang umupo rin sa mesa nila, mukhang nasa edad na ang mga ta. I'm Nilo Del Firo, tatay ni Ethan Carter, and you are? Nakangiti at malam na tanong ng isa sa kanya na siyang labis niyang ikinagulat. Ah, magandang gabi po sir. Ligaya po, Sofia Rivera, may halong kaba na pagpapakilala sa ng lalaki. Mukhang magaling pumili ang anak mo kagaya mo, kumpare. Nakangiting saad naman ang kasama ng ama ni Ethan Carter. I'm Victor Reed. Connected ka ba sa mga Fausto na nagmamay-ari ng hotels and restaurants na sa CES? Tanong pa nga nito. Umiling naman si Ligaya kaagad. Nako, hindi po sir, mababa ang boses na tanong niya. Hindi. Then what do you do for a living? Ang mga magulang mo. Ano ang pinagkakaabalahan? Kuryoso tanong pa nga nito sa kanya. Kumpadre, huwag mo namang i-pressure ang date ng anak ko at baka isipin na balak ko na silang ipakasal. Pagbibiro naman ng tatay ni Ethan Carter. I'm just asking her. Kumpadre, natatawang sagot naman ang lalaki rito. Sagot na nga lamang ni Ligaya, wala na po ang mga magulang ko eh. At dati po akong nagtatrabaho bilang isang waitress sa isang fast food chain. Mababa ulit ang boses na sagot naman ni Ligaya. Agad pa nga siyang nakadama ng takot kasi alam niya sa sarili na isang bugaw ang tiyahin niya at kaya siya naging kaibigan ni Ethan Carter ay dahil ibinenta siya nito sa lalaki ito ang isang bagay na ayaw mangyari ni Ligaya kaya ayaw sana niyang sumama kay Nathaniel. Baka kasi dahil sa estado ng buhay niya ay mapahiya lang niya ang lalaki, bagay na siyang ayaw niyang mangyari. Oh, okay. Sagot naman ng lalaking nagtanong na tila ba nakadama ng kaunting disappointment. Iya, if I may ask, ano bang tinapos mo sa kolehiyo? Mahinahong tanong naman sa kanya ng tatay ni Nat. High school lang po kasi ang tinapos ko. Hindi na po ako nakatungtong sa kolehiyo dahil sa kawalan ng pera. Mas pinili ko po na magtrabaho agad para makatulong sa tiyahin ko na kumupkop sa akin. Pero may balak naman po akong mag-aral ulit, magalang na sagot nga ni Ligaya. Tama yan. Iya, wala namang pinipiling edad ang edukasyon. I mean, kahit na ano pang tinapos mo, at the end of the day, nasa diskarte mo pa rin naman yan. Pero iba pa rin ang may tinapos kahit na papaano. Tandaan mo yan, nakangiti at malumanay na saad pa nga nito. Agad siyang napangiti kasi tilbas sobrang ganding kausap ng tatay ni Ethan Carter, halata sa paraan ng pananalita nito na mabuti rin siyang tao gaya ng anak niya. Hindi na nakapagtataka na sobrang buti rin ni Ethan Carter. Pakiramdam din niya ay nakita na nga niya sa kung saan ang lalaki dahil pamilyar ito sa kanya pero hindi niya matandaan kung saan at kung kailan. Good evening. Hindi na nga siya nakasagot nang marinig ang boses ni Ethan Carter na nasa stage na kung kaya't sabay-sabay silang napalingon doon. Well, first and foremost, I want to thank God for always blessing us with good things. Second, gusto ko rin pong magpasalamat sa mga taong naniwala at nagtiwala sa amin. We wouldn't be here today kung hindi po dahil sa inyo. And third, I want to thank the person who inspires me to be better and to do well in life, nakangiting. Panimula nito, bago po namin pagplanuhan ni Dad na magbukas ng mga branches dito, alam namin na hindi magiging madali. Wala naman kasing madali sa mundo at lahat ay kailangang paghirapan. Isa pa, isang malaking risk ang business. Madalas, nakakatakot sumugal, pero kung patuloy tayong matatakot ay wala namang mangyayari at magbabago. But despite all the challenges, who would have thought na nandito tayo lahat ngayon para i-celebrate ang successful start ng bagong branches ng ating hardware, gas station, real estate, at iba pa. Hindi po ba? Well, ayoko namang patagilan pa ang speech na ito. I just want to thank each and every one of you, at gusto ko lang ding sabihin na habang buhay pa tayo, hindi pa huli ang lahat para abutin natin ang mga pangarap natin. Nakahuhulog ang speech ni Ethan Carter habang titig na titig sa kanya. Pakiramdam tuloy niya ay may nais itong iparating, pero hindi naman niya moari kung ano. Sometimes it's hard, but life is a risk that we have to take. Just do good things and good things will follow. Iyon lang po,
and enjoy the night. Saglit pa nga siyang ngumiti kay Ligaya bago nga nagpalakpakan ang lahat. Nagtataka naman si Ligaya dahil parang sobrang makahulugan naman ata ng sinasabi nito habang nakatingin pa sa kanya. Parang nakaramdam tuloy siya ng kakaiba. Pagkatapos noon ay naglakad na nga pababa ng stage si Ethan Carter para makabalik na nga sa pwesto nila Dad. I didn't know that you'd be here. Nakilala niyo na po ba si Ligaya? Nakangiting saad pa nga ni Ethan Carter. I wouldn't miss this, I hope. And yes, nakilala ko na siya. You have a good friend here. Masayang sagot naman ng ama sa kanya. Congratulations, anak. You never failed to make me proud. Dagdag pa nga ng ama ni Ethan Carter. Nang magsimula na nga silang kumain ng dinner ay tahimik lang si Ligaya na nakikinig sa usapan ng tatlong lalaking kasama niya. Madalas ay puro tungkol sa negosyo at hindi naman siya makarelate. Although, minsan naman ay tinatanong at kinakausap din siya ni Ethan Carter, maging ang ama nito. Dahil doon ay napagtanto nga niya kung gaano kay Totong kalayo ang agwat ng buhay nila ng lalaki. Pakiramdam niya ay para itong isang bituin na ang lapit kong tanawin pero imposibleng maabot. Oo nga pala, Iya, kung mag-aaral ka ulit sa kolehiyo, anong kurso ang kukunin mo? Tanong sa kanya ng tatay ni Ethan Carter. Simula pa po nung bata ako, pangarap ko na po maging engineer gaya ng papa ko, nakangiting sagot naman niya. Nakita niya na napangiti rin si Ethan Carter dahil sa sinabi niya. Engineer ang papa mo. Fausto, right? Medyo gulat na tanong nito. Bahagya namang kumunat ang noo niya bago tumango. By any chance, Arthur Hamilton ba ang pangalan niya? Tanong pa nga nito. Bahagyang umawang ang bibig ni Ligaya dahil sa narinig bago muling tumango. Kilala niyo po yung papa ko, agad na tanong pa nga nito. Siya ang naging engineer ng pinakaunang hardware ko sa Maynila. He is a very good engineer and what he does sobrang galing. Gusto ko nga sana noon na siya ulit ang maging engineer sa mga ibang branches na itatayo ko pa, pero nagpasya nga siya na mag-settle dito sa probinsya dahil nga buntis na raw ang asawa niya at ayaw niyang lumalayo palagi, malumanay nga na pagkukwento nito. Agad na napangiti si Ligaya dahil sa narinig. Kahit na papaano ay nakadama nga siya ng labis na saya na makarinig ng magandang bagay tungkol sa papa niya. A few years ago, nalaman ko na nawala nga sila ng asawa niya dahil sa isang car accident. I didn't realize until now na ikaw pala ang anak niya. I'm sorry about what happened to your parents, Iya. I can only imagine how hard it is for you to experience all that at an early age. Yung taon na nawala ang mga magulang mo, iyon din ang taon na nawala ang mama ni Ethan Carter dahil sa sakit na brain tumor. Siguro ay may dahilan kung bakit pinagtagpo kayo ng tadhana at masaya ako na makilala ka rin ngayon, nakangiti at malumanay na dagdag pa nga nito. Ano nga pala ang nangyari doon sa truck driver na nakabunggo sa sinasakyan nila? Tanong pa nga ng ama ni Ethan Carter. Ang natatandaan ko pong sinabi ni Tiyang, nakulong daw po eh. Lasing daw po kasi, pero wala na po sa akin ang mga nangyari noon. Naniniwala po kasi ako na may rason kung bakit nangyayari ang mga bagay. Siguro kaya po naranasan ko ang mga ganoon nung bata pa ako kasi mas hinuhubog pa po ako ng Panginoon, kasi gusto niya akong maging malakas sa murang edad, kasi baka may mas maganda po siyang plano para sa akin, mahina hong sagot naman ni Ligaya. Saglit pa nga siyang napalingon kay Ethan Carter na nakangiti pa rin habang titig na titig sa mukha niya. May problema ba? Mababa ang boses na tanong niya sa lalaki. Ah, hindi, wala. Hindi ko lang maiwasang hindi mapatitig sa'yo habang nagsasalita ka. Bakit ba sobrang ganda mo? Sagot naman ni Ethan Carter sa kanya. Mahinang natawa ang tatay ni Ethan Carter na parang natutuwa sa kanila at kinikilig pa. Siya naman ay nag-iwas na lang ng tingin para maitago ang pamumula ng kanyang mukha. Pero aminado nga si Ligaya na sobra na naman siyang kinilig dahil sa sinabi ni Ethan Carter. Lumipas pa ang mga araw at huling linggo na ng isang buwang pinag-usapan at pananatili ni Ligaya sa bahay ni Ethan Carter. Ayaw man niyang aminin, alam niya sa kanyang sarili na sa mga araw na kasama niya ito ay tuluyan nang nahulog ang loob niya sa lalaki. Sa totoo lang ay hindi pa rin siya desidido kung ano ang dapat at tamang gawin pagkatapos ng isang buwan. Kahit pa sinabi ni Ethan Carter sa kanya na welcome pa rin siyang manatili pansamantala sa bahay nito kung ayaw na nga niyang bumalik sa tiyahin niya, nahihiya pa rin siya sa lalaki dahil nga sobra na ang naitulong nito sa kanya. Hey, are you okay? Mahina hong tanong sa kanya ng lalaki ng gabi habang nakatambay siya sa balkonahe at nagpapahangin.
Saglit naman siyang lumingon dito bago tipid na ngumiti at tumango. Oo, nagpapahangin lang. Hindi kasi ako makatulog eh. Mababa ang boses na sagot naman niya. Pagkatapos ay muli nga niyang ibinalik ang mga mata sa kalangitan na puno ng makikislap na mga bituin. Hindi rin ako makatulog, sagot naman ng lalaki. Honestly speaking, iniisip ko na patapos na ang isang buwan. Iniisip ko kung ano ang magiging desisyon mo. Dagdag pa nga ni Ethan Carter na siyang labis na ikinagulat ni Ligaya. Muli siyang napalingon sa lalaki dahil doon at agad na nagtama ang kanilang mga mata na nauwi sa matamang titigan. Totoo kaya na kapag nawala ang isang tao, nagiging bituin ito, mababa ang boses na tanong ni Ligaya kay Ethan Carter. Kumunat naman ang noo ng lalaki dahil medyo nalito siya sa narinig. Sobrang imposible kong iisipin, pero gusto kong maniwala doon. Kasi sa ganoong paraan, naiisip ko na malapit lang sa akin ang mga magulang ko at ginagabayan pa rin nila ako. Kahit na papaano, nakakahanap ako ng comfort sa ganoon, mahina hong dagdag pa nga niya. Mahal na mahal ni Papa si Tiyang kasi maaga rin silang naulila at lumaki silang dalawa na magkasama. Sa tingin mo ba, magagalit sila sa akin kung iiwan ko na si Tiyang? May halong panlulungo tanong pa nga ni Ligaya. Sagot naman ni Ethan Carter, kung nasaan man ang mga magulang mo, alam ko na hindi sila masaya sa gustong mangyari sa'yo ng tiyahin mo at mas gugustuhin nila na iwan mo na siya. Sagot naman ng lalaki. Kaya tipid ulit siyang napangiti. Alam mo, sa totoo lang, natatakot lang naman talaga ako na maging mag-isa sa buhay. Kaya rin siguro hirap akong magdesisyon sa kung ano ang gagawin ko. Kaya kahit na hindi maganda ang mga ginagawa ni Tiyang, hindi ko pa rin siya maiwan kasi kahit na papaano ay may natatawag akong pamilya. Sino ba namang hindi matatakot na maging mag-isa sa buhay, hindi ba, pagsasabi nga niya ng totoo? Hindi ka naman nag-iisa, kasama mo ako, seryosong sagot ng lalaki habang titig na titig pa rin sa kanya. Agad na napalunok ng laway si Ligaya dahil pakiramdam niya ay dinadala siya sa ibang dimensyon ng lalim ng titig ng lalaki. Gusto niyang mag-iwas ng tingin pero hindi niya magawa. Gulat na gulat siya nang mas lumapit sa kanya si Ethan Carter. Para rin siyang nagugat sa kinatatayuan niya na hindi makagalaw. Ilang sandali pa ay marahang yumuko ang lalaki at gamit nga nito ang boses na tila nang aakit. I've been wanting this for days now, Ligaya. I'm sorry but I can no longer hold myself back. Hirap na hirap ang boses na saad nito bago siya nito dinampian ng halik sa labi. Mahinang napasinghap si Ligaya nang maramdaman ang malambot na labi ng lalaki. Bahagya pang umawang ang bibig niya dahilan kung kaya't mas nabigyan si Ethan Carter ng pagkakataon na mas halikan pa siya hanggang sa mahanap na nga lang niya ang sarili niya na hinahalikan din ng lalaki pabalik. Isang mainit at malalim na halik ang pinagsaluhan nila habang ang preskong hangin ay niyayakap ang kanilang mga palat. Nang maputol ang halik ay tila ba umakyat ang lahat ng dugo ni Ligaya. Agad siyang nakadama ng labis na hiya at hindi na nga niya magawang tumingin pa ng diretso sa lalaki. Tandaan mo na nandito lang ako lagi para sa'yo, Ligaya. Hindi ka nag-iisa, kasama mo ako sa lahat, puno ng lamang at sinseridad na saad pa nga ng lalaki. Muli na namang napangiti si Ligaya bago marahang tumango. Salamat, pero, medyo late na rin kasi. Matulog na tayo. Puno ng kaba at pautal-yutal na saad niya bago nagmamadali at patakbong pumasok sa loob. Narinig pa nga niya na mahinang natawa si Ethan Carter sa naging reaksyon niya. Pagkapasok ni Ligaya sa kwartong tinutuluyan niya ay agad niyang sinara ang pinto at sumandal pa nga sa likod noon habang hawak ang dibdib na sobrang lakas at bilis ng kabog. Muntik pa nga siyang mapatalon sa gulat nang biglang kumatok si Ethan Carter sa nakasarang pinto. Gusto ko lang sabihin na ang tamis ng labi mo at sobrang cute mo kapag namumula ang mukha mo at nahihiya ka. Good night, Ligaya, puno ng lamang at may halong panghaharas na saad ni Ethan Carter mula sa nakasarang pinto. Para namang baliw si Ligaya na napakagat sa ibabang labi habang pigil na pigil ang pagngiti. Patakbo pa siyang sumampa sa kama at nagpagulong-gulong doon dala ng labis na kilig. Hindi pa rin kasi siya makapaniwala sa mga nangyari. Ganun pa man ay sobrang saya niya. Kahit puyat siya kinabukasan dahil nga hindi siya agad na nakatulog ng gabing iyon ay masaya pa rin siya. Baka around alas 7 or 8 p.m. na akong makakauwi mamayang gabi. Medyo madami kasing trabaho at meetings ngayon, pero huwag ka nang magluto ng dinner. Kain tayo sa labas, nakangiti at puno pa rin ng lamang na saad ni Ethan Carter habang sabay silang kumakain ng agahan.
Kaya ko namang magluto para sana mas makatipid tayo. Ano bang paborito mong pagkain? Lulutuin ko, sagot naman ni Ligaya kay Ethan Carter. Mukhang enjoy ka sa paggawa ng wifely duties ah. Alagang-alaga ako sa'yo, nang haharang na sagot ng lalaki kaya bahagyang napanguso ito. Look, I appreciate it, pero gusto kitang makadate kung hindi pa iyon obvious. So hayaan mo na akong ilabas ka mamayang gabi, okay? Unless binabasted mo na ako, napapangiting wika ng lalaki kaya bahagyang umawang ang bibig niya. Parang indirectly na kasing sinabi ng lalaking nanliligaw ito sa kanya. Hindi na nakasagot pa si Ligaya para muling itago na lang ang ngiti na gustong kumawala sa labi niya. Pagkatapos kumain ng agahan ay hindi na nga nagpahinga pa si Ethan Carter. Nagpaalam na ito agad sa kanya na papasok na nga sa trabaho. Nang akmang magliligpit na nga siya ay bahagyang kumunat ang noo niya nang mapansin na iwan ni Ethan Carter ang cellphone nito. Kaya naman niya itong kinuha para may hahabol sana sa lalaki, pero nakaalis na nga ito. Muli naman siyang napalingon sa cellphone nang mag-vibrate iyon at agad na nanlaki ang mga mata niya sa nabasang mensahe. Nuts, I'm pregnant. What am I going to do? Iyon ang mensahe na mula sa pangalang Isabella Knight. Biglang bumalik sa isip ni Ligaya ang magandang babaeng nag-ayos sa kanya nang isinama siya ni Ethan Carter sa company event nito. Hindi tuloy maiwasang isipin ni Ligaya kung ano ang meron sa dalawa at saka kung magkaibigan lang ba talaga sila. Bakit si Ethan Carter ang tinatanong niya kung anong gagawin niya ngayong buntis ito? Si Ethan Carter ba ang ama? Ang ideyang iyon ay parang punyal na sumasaksak sa kanyang puso. Pero kahit saang anggulo iisipin, pakiramdam niya ay wala siyang panama sa babae. Ganong klase kasi ng mga babae ang alam niyang babagay sa tabi ni Ethan Carter na successful na sa buhay, hindi isang kagaya niya. I forgot my phone. Gulat niyang napalingon kay Ethan Carter na hindi niya namalayang bumalik pala. Pilit naman siyang ngumiti rito bago inabot sa lalaki ang hawak niya. Ihahabol ko nga sana sa iyo sagot na nga lamang ni Ligaya. Thank you, beautiful. I'll see you tonight. Malambing pa nga nasaad ni Ethan Carter at commendat pa nga bago muling umalis na. Sa huli ay napabuntong hininga na nga lamang si Ligaya dahil sa dami ng mga bagay na tumatakbo sa isip niya. May namamagitan ba talaga kina Ethan Carter at Isabella Knight? Si Ethan Carter ba ang ama ng pinagbubuntis ng babae? Kung oo, bakit hinalikan pa nga siya ng lalaki? Bakit nilalamang pa siya nito? Hindi rin niya alam ang sagot. Pero dahil doon maghapon lang si Ligayang tumunganga sa kwarto at iniisip ang tungkol sa mga bagay na iyon. Kahit dumating ang gabi nang mag-dinner sila sa isang mamahaling restaurant ay tahimik lang si Ligaya. Ganun pa man ay hindi naman niya pinahalata sa lalaki ang mga bagay na gumugulo sa isip niya. Nang matapos kumain ay gusto pa sana ni Ethan Carter na mamasyal sila, pero sinabi na nga lamang ni Ligaya na inaantok na nga siya dahil gabi na nga rin iyon. Kaya sa huli ay nagpasya silang umuwi na. Are you sure you're okay? I mean, kanina ko pa kasi napapansin na tahimik ka, mahinahong tanong ng lalaki pagkapasok nila sa bahay. Oo, baka kulang lang ako sa tulog kagabi kaya maaga akong inaantok ngayon, pagdadahilan naman niya. Nang makapasok na nga si Ligaya sa kwarto at makahiga na nga sa kamay, ilang minuto rin siyang tumitig lang sa kisame tapos ay naisip nga niya na siguro ay kailangan na nga niyang makausap si Ethan Carter. Wala rin naman kasing mangyayari kung patatigilan pa niya para lang matapos na ang mga gumugulo sa isip niya. Kaya naman nagpa siya nga siyang lumabas ng silid at naabutan nga niya sa balkonahe si Ethan Carter. Akmang lalapit na nga siya rito at magsasalita, pero agad siyang natigilan ng marinig na tila ba may kausap sa phone ang lalaki. Stop laughing, Isabella Knight. I'm serious. Okay, now listen. Wika ng lalaki tapos ay huminga pa nga ng malalim. This may sound too fast but, can you be my girlfriend? Mahina siyang napasinghap dahil sa narinig. Pakiramdam nga ni Ligaya ay hindi na nga niya kailangan pang makausap ang lalaki dahil malinaw na ang lahat. Kaya naman muli na nga lang siyang naglakad pabalik sa silid niya at ayaw man niya ay hindi na nga niya napigilan ang sariling mapaiyak ng gabing iyon. Hindi ulit siya agad na nakatulog, pero nakapagpa siya na nga siyang aalis na at babalik na lang sa tiyahin niya. Wala na rin namang sense na manatili pa nga siya rito lalo na't mukhang bubuo na ng sariling pamilya si Ethan Carter at alam niya na hindi tamang manatili pa nga siya sa bahay nito. Kinaumagahan ay maaga nga siyang tumayo para maipaghanda ng agahan ng lalaki sa huling pagkakaton.
Nang matapos ay inayos na nga rin niya ang mga gamit niya at bago siya umalis ay nag-iwan din siya ng sulat sa hapag na nagsasabing umuwi na nga ito at nagpasalamat lang din siya sa lahat ng tulong na binigay sa kanya ng lalaki. Chang, huwag na po kaya. Maghahanap na lang po ako ng ibang mapagkakakitaan para mabuhay tayo, nanlulumong wika ni Ligaya nang muli siyang dalhin ng tiyahin sa bar. Kauuwi lang niya kaninang umaga pero ngayong gabi ay balak na naman siya nitong ibenta sa ibang lalaki. Ano? Aasa tayo sa kakarampot na kikitain mo. Aba, huwag kang ang maarte. Ligaya, single na naman ang kaniyang tiyahin bago siya nitong itinulak papasok sa isang silid at agad na sinara ang pinto. Wow, maganda nga. Gulat pa nga siyang napalingon sa lalaking nagsalita at agad na napasinghap nang makita na wala itong kahit na anong suot. Halikan na rito, baby, nang makapagsimula na tayo. Nakangising dagdag pa nga nito. Sir, hindi po kasi ako pumapayag sa ganito. Kakausapin ko po yung tiyahin ko. Huwag mo akong aaran at binayaran na kita. Agad na sanggal naman ang matandang lalaki bago siya nito mahigpit na hinawakan sa kamay at pilit na hinayla papunta sa kama. Sinubukan ni Ligayang magpumiglas, pero sadyang mas malakas ang lalaki sa kanya. Kaya mariin na nga lamang siyang napapikit nang marahas siyang itinulak ng lalaki pahiga sa kama. Gulat naman silang napalingon sa lalaki nang biglang nagbukas ng marahas ang pinto. Agad na napaluha si Ligaya at nakahina ng maluwag nga ang makita si Ethan Carter kahit pamukha itong galit ay alam niyang ligtas na nga siya. Nagmamadaling lumapit si Ethan Carter sa lalaki at walang paabi niya itong sinapak. Agad naman itong napahiga sa kama at napadaing dala ng sakit na natamo. Pagkatapos noon ay marahas na nga siyang hinayla ni Ethan Carter palabas ng bar. Ilang beses ko nang sinabi sa'yo na huwag ka nang babalik sa tiyahin mo. Ano ka ba naman, Ligaya? Nag-iisip ka ba ha? Galit na sanggal nga ng lalaki nang nasa parking lot na nga sila. Paano kung hindi ako nakarating agad? E di napahamak ka na, nag-aalalang sabi nga nito. Sorry, nanlulumo at naiiyak na nga nasagot niya. Bahagya pa nga siyang napayuko dala ng pinaghalong takot at hiya na nararamdaman. Pero agad din namang gaman ang loob niya nang maramdamang niyakap siya ng lalaki. Bakit pa kasi bigla ka nalang umalis, ha? May nagawa ba ako na hindi mo nagustuhan? Akala ko okay lang tayo. Ano bang problema? Sunod-sunod na saad ng lalaki na sa puntong yun ay mahinahon na ang kanyang boses. Mariin namang napapikit si Ligaya dahil doon. Parang hindi kasi tama na manatili pa ako sa bahay mo gayong bubuo ka na ng sarili mong pamilya. Mahina ang boses na sagot ni Ligaya. Agad na kumawala sa yakap ang lalaki bago siya nito tinignan na may halong pagtataka. What do you mean? Nalilitong tanong ni Ethan Carter. Narinig kita kagabi, tinanong mo si Isabella Knight kung pwede mo na ba siyang maging girlfriend. Nabasa ko rin ang text niya sa'yo nang hindi sinasadya na buntis siya. Pagsasabi niya ng totoo, hindi ko alam kung bakit mo pa ako hinalikan, pero alam ko na mabuti kang tao kaya huwag mo na siyang sasaktan at lokohin pa. Malungkot na dagdag pa nga ni Ligaya. Bahagyang nakadama ng inis nang makita ang multo ng ngiti na gumuhit sa labi ng lalaki, habang siya kasi ay nasasaktan, frustrated, at nakakadama ng kung ano-ano pang emosyon. Si Ethan Carter naman ay nagpipigil ng ngiti. Look, hindi totoo na wala akong gaanong kaibigan sa paglaki ko, okay? I have a lot of good friends, and P.S., one of them, mahinang sagot naman ang lalaki. Buntis siya at kaibigan ko ang boyfriend niya. Regarding sa narinig mo kagabi, hindi siya ang inaaya kong maging girlfriend. I was asking for her advice at nagpa-practice kami. Kunwari ay ikaw ang tinatanong ko habang kausap ko siya. Hindi ko kasi alam kung paano ka tatanungin para maging girlfriend na kita ng tuluyan. Paliwanag naman ng lalaki kaya literal siyang napanganga. Hindi pa siya nakakasagot nang bigla na lang may inilabas ang lalaki mula sa bulsa nito. Muli na naman siyang napanganga nang makita ang isang pamilyar na kwintas. Do you remember this? Tanong pa nga ng lalaki sa kanya. Yun ang anti-gang, Kay, na pagmamayari ng kaibigan niyang si Ethan Carter. Nung unang gabi na dinala kita sa bahay, tinanong mo ako kung bakit willing akong gumastos ng malaki para lang magkaroon ng kaibigan at kung bakit kita binili sa tiyahin mo sa bar. Kailangan kong gawin yun para mailigtas ka sa sitwasyon na hindi mo gusto, saad ng lalaki. Ako si Ligaya, ako si Ethan Carter, nakangiting pagpapakilala nito. Ako yung batang niligtas mo sa mandurukot noon. Ako yung kaibigan mo, dagdag pa nga nito.
Muli na namang nagunahan sa pagtulo ang luha sa mga mata ni Ligaya dahil sa narinig. Bakit hindi mo agad sinabi? Umiiyak nitong tanong. Hinihintay ko na makilala mo ako. Hindi mo ba napapansin ang mga obvious sign na sinasabi at pinapakita ko? Sagot naman ang lalaki. Sa totoo lang ay may parte sa kanya ang nag-isip na baka iisa nga lang si Ethan Carter at ang kaibigan niyang si Ethan Carter, lalo na sa tuwing may mga sinasabi ito na makahulugan na para bang ang tagal na nilang magkakilala, pero natakot siyang umasa. Napaiyak na nga lamang ulit si Ligaya bago agad na yamakap ng mahigpit sa lalaki. Bakit ang tagal mong bumalik? Alam mo bang lagi kitang hinihintay? Ikaw lang ang kaibigan ko eh. Ikaw lang ang totoo kong kaibigan kaya bakit ang tagal mo? Parang batang saad ni Ligaya habang patuloy sa pag-iyak. Marahan pa nga niyang hinahampas ang dibdib ni Ethan Carter na ngayon ay yakap siya ng mahigpit. I'm sorry. I'm really sorry. Promise hindi na ako aalis ulit. Bulong naman ng lalaki habang marahang hinaplos ang likod niya na tila pinapatahan siya. Huwag ka nang aalis, please. Huwag mo na akong iiwan ulit. Nakakatakot mabuhay na walang kakampi kaya huwag mo na akong iiwan. Please, patuloy nga sa pagluha na bulong ni Ligaya. Agad namang nakadama ng labis na awa si Ethan Carter sa kaibigan, pero kahit na papaano ay parang may kung anong mainit na bagay ang humaplos sa kanyang puso dahil alam niyang pinagkakatiwalaan siya nito. Nang gabing iyon ay napag-usapan at naayos nila ang lahat ng misunderstandings at formal na ring sinabi ni Ethan Carter na manliligaw nga raw siya kay Ligaya. Paano mo pala nalaman na nandoon ako sa bar? Nakakunot noong ang tanong ni Ligaya sa lalaki. Sa puntong yun ay nasa bahay na nga sila ni Ethan Carter. Sobrang dami kong kailangang gawin ngayong araw kaya hindi kita agad napuntahan, pero pagkatapos sa trabaho, dumiretso agad ako sa inyo. Wala kayo nang tiyahin mo doon kaya ang una kong naisip ay ang bar at tama nga ako, paliwanag ng lalaki. I don't want to be selfish, Ligaya, but I'm sorry sa puntong ito, hindi na ako papayag na umuwi ka pa sa tiyahin mo. Hindi ka naaalis sa poder at paningin ko, maliwanag ba? Ayokong mapahamak ka at gamitin ka lang niya, dagdag pa nga ng lalaki. Bahagya naman siyang napanguso kasi hindi niya alam ang isasagot niya. Sorry ulit kung hindi ako agad na nagpakilala sa'yo, ha? At sorry kung hindi man lang ako nakapagpaalam na aalis noong mga bata pa tayo. Nung nasa tamang edad na ako, I became very busy trying to prove myself to other people kaya hindi rin kita agad na balikan. Kaya nang malaman ko ang balak ng tita mo, hindi na ako nagdalawang isip na gumawa ng aksyon, mahabang dagdag pa nga nito. Marami pa silang mga napag-usapan. Naging emosyonal man ay naging maayos din naman ang lahat sa huli. Kinabukasan, habang sabay silang kumakain ng agahan ay nakatanggap ng tawag si Ligaya mula sa hindi pamilyar na numero. Nang sagutin niya yon ay nalaman niya na mula yun sa police station. Sinabi nila sa kanya na nakakulong daw ang tiyahin nito dahil sa pagiging bugaw. Bukod doon ay dahil na rin daw sa pinagbabawal na gamot. Siyempre, sobrang nagulat si Ligaya sa narinig. Pero nagpasya pa rin siya na puntahan ito at sinamahan naman siya ni Ethan Carter. Gawan mo ng paraan, Ligaya. Hindi ako pwedeng magtagal dito. Piyansahan mo ako, giit ng tiyahin niya nang kaharap na nga nila ito. Noon bailable po ang human trafficking sa pagkakaalam ko at isa po yun sa mga kaso nyo, mahinahong sagot naman ni Ethan Carter. Aba, wala akong pakialam. Kailangan kong makalabas dito, sanggal naman ito. Tiya, mahinahong saad naman ni Ligaya. Sobra po akong nagpapasalamat kasi kinupkop nyo ako nang mawala ang mga magulang ko. Kahit na ni minsan hindi ko po naramdaman na pamilya ang turing nyo sa akin, masaya pa rin po ako kasi nagkaroon pa rin po ako ng pamilya dahil sa inyo. Pero, Tiya, kung nandito po si Papa, sa tingin nyo po ba matutuwa siya sa mga gusto nyong ipagawa sa akin? Sa tingin nyo po ba matutuwa siya sa mga ginagawa nyo, emosyonal na saad nito? Tigilan mo ako sa mga drama mo, Ligaya, ha? Gumawa ka ng paraan para makalabas ako dito. Muling giit ng tiyahin niya kaya naman mariin na lang na napapikit si Ligaya para pigilan ang luha sa pagtulog. Kahit anong gawin niya, hindi niya mapalambot ang tiyahin niya. Tiya, gusto ko pong magsimula ulit sa buhay. Gusto ko po na may marating ako. Gusto ko po na matupad ang mga pangarap ko. Hindi yung magbebenta po ako ng laman para sa pera gaya ng gusto niyong gawin ko. Pasensya na po kung wala akong magagawa para mailabas kayo rito, mariing saad na nga nila. Wala kang gagawin. Wala kang utang na loob.
Sana pala hindi nakita kinupkup noon. Wala kang kwenta, sigaw nito sa kanya. Aalagaan ko po siya at sa pananatili niyo po rito sana ay may mga natutunan kayo at matututunan pa kapag nakalaya na po kayo at nagbago. Hindi po kami magdadalawang isip na tanggapin at tulungan kayo, wika naman ni Ethan Carter. Mga walang kwenta, bahala kayo sa mga buhay niyo, galit na sigaw pa nga ng tiyahin ng babae bago padubog na tumayo at iniwan na sila. Nang makaalis na nga ito ay saka muling napaiyak si Ligaya. Sa totoo lang, sobrang bigat nito sa puso niya. Masakit at mahirap sa kanyang ganito, pero wala naman siyang magagawa at tumasa na nga lamang siya na magbabagong buhay rito ang tiyahin niya dahil gaya ng sinabi ni Ethan Carter kapag nakalaya na nga ito ay hindi naman siya magdadalawang isip na tulungan at tanggapin ito. Sa mga sumunod na araw ay nagpatuloy naman sa panliligaw si Ethan Carter kay Ligaya. Pumayag siya na pansamantalang tumuloy sa bahay ni Ethan Carter tapos ay humanap nga siya ng mapapasukang part-time job at nag-enroll sa kolehiyo. Todo suporta naman si Ethan Carter sa kanya kasi gaya niya ay gusto rin ng lalaking maabot niya ang mga pangarap niya. At syempre, hindi naman na pinatagal pa ni Ligaya ang panliligaw sa kanya ng lalaki dahil pagkaraan lang ng ilang linggo sinagot na nga niya ito. Bakit ba siya mag-iinarte? Almost perfect na para sa kanyang lalaki. Gwapo na, malambing, mabait, at supportive pa. Pakiramdam nga niya ay sobrang swerte niya kasi ganitong klase ng lalaki ang boyfriend niya. Mabilis na lumipas ang 5 taon at sa kasalukuyan ay may isang anak na nga sina Ethan Carter at Ligaya na mag-iisang taong gulang na. 25 years old si Ligaya nang makapagtapos siya sa kolehiyo at si Ethan Carter ang sumama sa kanya sa stage para tanggapin ang diploma niya. Nang araw ding yun ay nagulat siya nang lumuhad sa harap niya si Ethan Carter at inaya na nga siya nitong magpakasal. Nahihiya man dahil sa dami ng taong nanunood ay hindi pa rin siya nagdalawang isip na pumayag. Pagkalipas ng 1 buwang preparasyon, pagkatapos noon ay kinasal na nga sila. Hindi pa siya tuluyang nagiging engineer gaya ng pangarap niya, nakabuo na nga sila ng panganay si Baby Lucas Green. Pero okay lang kay Ligaya yun at least ay may degree na siya. Bukod doon, kung dati ang pangarap niya ay maging engineer, ngayon naman ang pangarap niya ay maging mabuting asawa kay Ethan Carter at maging mabuting ina sa anak at mga magiging anak pa nila. Sa totoo lang, hindi naging madali ang lahat sa mahigit 5 taong relasyon nila. Gaya kasi ng ibang relasyon ay dumadaan din sila sa mga pagsubok, pero wala naman silang hindi kinakaya. Ang tiyahin naman ni Ligaya na si Margaret Brooks ay nakakulong pa rin. Pinapasyalan naman nila ito sa tuwing may pagkakataon at sa ilang taong nasa kulungan nito ay tila ba marami itong aral sa buhay na natutunan. May isang pagkakataon kasi na umiiyak ito sa harap ni Ligaya at paulit-ulit na humingi ng sorry sa mga bagay na nagawa niya rito. Masaya naman siya dahil sa nangyari at umaasa rin siya na dumating ang araw na mabigyan ito ng parol at makalaya na para makasama na rin nila ito. Naging maayos at masaya naman ang lahat at sa tingin nila ay wala na nga silang mahihiling pa. Simple man ang naging kwento, tiyak naman nakakapupukaw ito ng